Magagamit mo yan kung may lalakarin ka na hindi ako kasama. Lalo na kung magjo-duty ka na sa office mo kapag may klinik ka na. Matamis na ngiting wika nito sa kanya. Thank you so much talaga, sweetheart. Anya rito na napayakap pa. Mas lalo siyang naguguluhan sa kanyang mga planong paghihiganti. Minsan ay sumasakit na nga ang ulo niya. Kung magiging kasama din niya si Darius at magiging asawa nga siya nito, ay matatawag na wala siyang isang salita. At hindi niya maaatim na siya lang pala ang tutuklaw sa asawa ng sarili niyang kapatid. At mas lalong masasaktan niya ang kaluluwa nito. Lumipas ang 2 linggo, ay naihanda na ang kasal ni na Darius at Sarah. At sa mismong hotel ni Darius, iheheld na naman ang special at engranding wedding nila. Kompleto na ang lahat. At sa araw na iyon, ang mismong kasal ni na Darius at Sarah. Kinabahan naman si Sarah dahil iyon na ang pagtupad niya sa kanyang paghihiganti kay Darius. Masakit man ang lahat sa kanya sa gagawin niyang ito, ay nakapagdesisyon na talaga siya at iisang desisyon na ang kanyang susundin. Iyon ay ang mas pipiliin niya ang paghihiganti para sa kanyang nag-suicide na kapatid. Isasakripisyo niya ang tunay na kaligayahan at pagmamahal niya sa isang lalaki na asawa ng pumanaw niyang kapatid. Dahil masakit naman talaga sa mata ng tao na siyang magiging pangalawang asawa ni Darius Enriquez. Bahala na't nakuha na siya ng ilang beses nito. Dahil noong may nangyari sa kanila sa ikalawang pagkakataon, ay nasundan na iyon ng nasundan at itinatabi na siya nito sa gabi sa kwarto nito sa tuwing matutulog na. 2 linggo na rin niyang katabi si Darius sa pagtulog. At parang nauna na ang honeymoon nila kahit wala pa ang kasal nila. Pero sa gagawin niya ngayon, ay alam niyang kasusuklaman na siya ni Darius at iyon naman ang gusto niya. Wala siyang pakialam kung kasusuklaman siya nito dahil gusto niya ring maramdaman ang sakit ng ginawa nito sa kanyang kapatid. Alam niyang masasaktan niya ito sa kanyang gagawin ngayon. Paalam Darius, mahal kita, pero hindi tayo ang para sa isa't isa. Mali na mahalin kita ng tuluyan. Tama na ang mga sandaling magkasama tayo. Umiiyak na mahinang, wika niya sa sarili. Noong isang araw ay lihim na niyang niligpit ang mga importante niyang gamit at lahat ng requirements sa school at ang mga mahalagang gamit ng atelier niya ay dinala na rin niya. Sinilid niya iyon sa bag niya at doon niya ibinilin sa bahay ng kanyang kaibigang si Maya. Bilisan mo na Sarah, baka mahuli ka na sa oras ng kasal niyo ni Iho. Aalis na rin kami ni Leo. Naghihintay na sa'yo ang driver ng bridal car mo. Sabi pa sa kanya ni Madam Rodora Enriquez. Nakaalis na kasi ang makeup artist na nagpapaganda sa kanya. At si Darius naman ay nauna na sa hotel dahil may mga inaasikaso pa ito roon. Nakita niyang nakahanda na rin si Nanay Perla at sasakay na rin ito sa sasakyan ni Ma'am Rodora at Don Leo Enriquez. Lumabas na nga siya at naghihintay na nga sa kanya ang driver ng mamahaling bridal car na sasakyan niya papuntang church. Special iyon. At siya lamang ang dapat na nakasakay sa bridal car na iyon maliban sa driver ng nasambit na sasakyan. Unang lumabas sa gate ang kotseng sinakyan ni Ma'am Rodora at Don Leo. At sumunod naman paglabas ang bridal car na sinasakyan niya. Di mapakali si Sarah dahil sa kanyang nakatakdang plano na ngayon na niya tutuparin. Sa gitna ng biyahe nila papuntang hotel ng mga Enriquez, ay pinatigil niya ang driver ng bridal car. Bakit po ma'am? Bakit tumigil po tayo? Tanong pa ng driver ng bridal car niya. Napabuntong hininga siya bago sumagot rito. Hindi na ako tutuloy sa kasal manong. Sagot niya rito. Nanlaki naman ang mga mata nito sa kanyang sinabi. Ano? Pero bakit mo naman sasayangin ang malaki mong swerte? Isang mayaman at gwapong lalaki ang iyong mapapangasawa at may mabuting ugali at pagkatao. Baka pagsisihan mo ang lahat, ma'am. Sabi pa ng driver sa kanya. Hindi mo kasi alam, manong, kung bakit. Pakibigay na lang po ito sa kanya, sabi niya sa driver. Isang sulat iyon na naglalaman ng mensahe niya para kay Darius. Sumikip na naman ang dibdib niya. Nagsimula na siyang masaktan. Sinisisi din niya ang sarili kung bakit hinayaan niyang umibig ng tunay sa asawa ng kanyang kapatid. Sa bagay, di naman kasi mahirap mahalin si Darius dahil sa mga katangiang meron ito.
Napapailing ang driver nang tinanggap nito ang kanyang sulat para kay Darius. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya at bumaba na ng bridal car niya. Nang lumarga na ang bridal car niyang sinakyan, ay sunod-sunod na luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Sobrang sakit. Alam niyang sa ginawa niyang ito ay nagsilbing tunuldukan na niya ang lahat sa kanila ni Darius. At kasusuklaman na siya nito dahil nasisiguro niyang masasaktan niya ito ng labis sa kanyang ginawa. Lalo na pag mabasa nito ang nilalaman ng kanyang sulat. Pinagtitinginan pa siya ng mga tao dahil nakasuot siya ng wedding gown. Nagmamadali naman siyang sumakay ng bus upang pupunta sa bahay ng kaklase at ng kaibigang si Maya. Lahat ng pasahero sa bus ay sa kanya nakatingin. Nagyuko na lang siya ng ulo at di na pinansin pa ang mga nakatingin sa kanya. Samantalang sina Darius ay kanina pa naghihintay sa pagdating ng kanyang bride. Marami ng mga bisita roon at kumuha talaga ng fashion stylist si Darius upang maging maganda at kaakit-akit ang mga design at decorate ng nasabing event ng kasal nila ngayon ni Sarah. Naroon na ang halos lahat na invited sa kasal ni Darius at Sarah. Pagkamayay, natuwa naman ito nang makitang dumating na rin ang bridal car na sinakyan ni Sarah. Subalit nagtaka silang lahat nang ang driver lamang ang pumanaog at wala si Sarah. Kinabahan naman si Darius na sinalubong ang driver ng bridal car. "Nasaan ang magiging asawa ko?" "Si Sarah," tanong ni Darius sa driver. Lumapit rin ang ina ni Darius upang marinig ang pag-uusap ng anak at ng driver ng bridal car. "Pasensya na po kayo, sir, pero umatras po siya sa kasal niyo. Nanaog po siya at hindi tumuloy," sagot ng driver sa kanya. "Ano?" Gulat na sambit ni Darius. "Oho, sir. At heto nga may sulat siyang ipinabigay sa'yo. Siguro, nakasaad dyan kung bakit di siya tumuloy sa pagpapakasal sa'yo." Anang driver, sabay abot sa kanya ang sulat na mula kay Sarah. Nagsalpukan ng mga kilay ni Darius habang tinanggap ang sulat ni Sarah. Makikita sa kanyang mga mata ang sobrang galit sa ginawa ni Sarah. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang sulat nito at binasa iyon. "Darius, alam kong pagbasa mo sa sulat ko ay galit na galit ka na sa akin. Sorry, pero hindi ko pala kayang tuluyang magpakasal sa taong dahilan ng pagkamatay ng aking mahal na Ate Leia. At higit sa lahat, ay mas minahal ko pala si Richard kesa sa'yo. Si Richard ay boyfriend ko rin at mas pinili ko siya ngayon. Sa mga oras na ito ay sumama na ako ng tuluyan sa kanya. Kaya I'm sorry. At salamat sa lahat. Nandyan lang lahat ang binigay mo sa akin. Hindi ko dinala ang mga ito. From Sarah." Galit na nilamukos ni Darius ang sulat ni Sarah. Namula ang kanyang buong muka sa kanyang nabasa. Sa ginawang pagpapahiya sa kanya ni Sarah sa mismong araw sana ng kasal nila. Hindi siya sinipot nito at sumama pa ito sa ibang lalaki. Hindi nakapagpigil si Darius dahil sa galit ay nagwala siya sa sariling hotel. Sinira niya ang mga nakahandang arrangement doon at inakuwat ang mga upuan at isa-isang inihagis iyon. Total ay napahiya na lang din siya at dinurog ng husto ni Sarah ang kanyang puso. Ay lulubos-lubusin na lang niya ang lahat. "Ano ka ba, Darius?" Umiiyak na pagpipigil sa kanya ng ina. Nagkagulo naman ang lahat na bisitang naroroon at nagmamadali namang lumapit ang matandang ama ni Darius rito at pinigilan ito. "Darius, iho, huwag kang mag-iskandalo. Hayaan mo si Sarah kung ayaw niyang tuluyang maikasal sa'yo. Maraming babae at hindi lang siya ang babae." Galit na sigaw ni Don Leo Enriquez. "Hayaan niyo muna ako, papa. Pinaasa niya ako. Niloloko niya pa ako. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang ito. Hindi!" Galit na sigaw ni Darius. Nagkagulo ang mga bisitang naroon at nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa paligid habang pinagmasdan si Darius sa kanyang pagwawala. Pag-uwi ng mansyon ay nilunod ni Darius ang sarili sa pag-iinom. Hindi naman siya kayang pigilan ng mga magulang. Galit na galit siya kay Sarah. Sinayangan lang nito ang labis na ibinigay niyang pagmamahal rito. Sobrang nasasaktan siya at di siya makapaniwala na magagawa ni Sarah ang lahat ng iyon sa kanya. Pinahiya siya nito sa mga bisita niya.
At niloko pa siya nito. Kulang pa ba ang performance niya sa kama? Kung bakit may iba pa itong lalaki maliban sa kanya? Wala kang pinagkaiba sa kapatid mo, Sarah. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo ngayon sa akin. Hindi! Galit na galit pa rin sigaw ni Darius habang tinungga ang isang bote ng wine na hindi na itinigis iyon sa kopita. Imbis na naging seryoso at tapat niyang minahal si Sarah, ay ganito ang igaganti sa kanya. Nakiiyakan naman ang mga pamangkin ni Sarah dahil tuluyan na ang mga itong iniwan ng kanilang tita Sarah. Kakagraduate lang ni Sarah kaya wala pa talaga siyang trabaho dahil kailangan mag-apply muna siya habang hinihintay pa na makakuha siya ng board exam at ang pagpasa niya nito. Kukuha pa siya ng board exam at ipagdarasal pa niya para makapasa upang may magandang trabaho bilang isang nurse. Nasa boarding house lang siya ngayon at maliit lang iyon upang makapagtipid muna siya sa kanyang gastusin. Kagabi pa siya dumating sa boarding house. Pagkatapos niyang kinuha ang mga kaunting gamit niya at kay Ate Lea niya, ay nagpaalam agad siya kina Maya na maghahanap agad siya ng boarding house. Sinamahan naman siya ni Maya na maghanap ng kanyang boarding house na matutuluyan. At mga hapon na sila nakakita ng boarding house na kaya lang niya sa kanyang budget. At kagabi ay di siya halos nakatulog at panay ang kanyang iyak. Alam niyang nagtagumpay siyang sakta ng labis si Darius dahil sa kanyang ginawa. Lalo na't pinaniwala niya itong sumama siya sa isang lalaking nagngangalang Richard na pinaniwala niya sa sulat na boyfriend din niya. Alam niyang galit na galit ito ngayon sa kanya. At ngayon, nalalaman nito at nararamdaman kung gaano pala kasakit kung lolokohin tulad ng ginawa nito sa kanyang kapatid. Patawarin mo ako, Darius. Pero hindi kasi tayo bagay para sa isa't isa. Hindi pwedeng maging masaya ako sa piling mo habang nagtitis at umiiyak sa kabilang buhay ang aking kapatid dahil sa ginawa mo. Mahal na mahal kita. Siguro ay wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Habang buhay ko na lang dadalhin ang mga alaala mo. Sobrang mali kasi. Nagpakamatay ang kapatid ko dahil sa panluloko mo. Tapos ako ay papatol naman sa'yo. Hindi ko talaga makakaya sa aking konsensya na maging maligaya sa piling mo habang nagdurusa ang ate ko sa kabilang buhay. Umiiyak ng wika ni Sarah sa sarili. Kasalanan niya kasi kung bakit umiibig pa siya sa maling tao. Alam naman niyang sa simula pa lang ay hindi nakarapat dapat na mahalin niya si Darius. Pero sumubok pa rin siya. Pumatol pa rin siya sa ipinapakita nitong pagkagusto at pagmamahal para sa kanya. Pinahid ni Sarah ang kanyang mga luha. Di pa niya makikita agad sa ngayon ng kanyang mga pamangkin dahil matagal pa ang opening ng klase. Lihim na lang niya ang mga itong pupuntahan sa mga classroom ng mga ito sa school upang makita niya lagi. Kahapon pa nga lang siya umalis ay miss na niya ang mga ito at lalo na ang daddy ng mga ito. Pero unti-unti din niyang matututunang makalimutan si Darius at sana ay ganoon din ito. Ano na kayang nangyari rito ngayon? Dahil sa kanyang pag-alis at hindi pagsipot sa kasal nila. Naiganti na niya si Ate Lea at sana tuluyan na siyang mapanatag at ang kanyang ate sa kabilang buhay. Pagkalipas ng 3 buwan ay itinigil na ni Darius ang kanyang ginawang paglulunod lagi sa alak at kailangang babalik na siya sa kanyang normal na buhay. Hindi pwedeng patuloy niyang iiyakan ang babaeng walang kwenta. Tama ang kanyang mga magulang. Marami pang babae at hindi lang si Sarah ang pwede niyang mahalin. Ayaw na niyang makitang muli ang pagmumukha ng babaeng nagpasakit ng husto sa kanya. At kakalimutan niya ito at never na niyang mamahalin ang tulad nito. Tapos na ang pagmamahal na ibinigay niya rito. 3 buwan din siyang walang ganang kumain at naglulunod sa alak dahil sa ginawa ni Sarah sa kanya. Nangangayayat na nga siya kaya tama na ang lahat. Alam niyang di niya agad makakalimutan si Sarah, ngunit hindi na niya ito mapapatawad at muling mahalin ng tulad sa kanyang pagmamahal na ginawa rito. Sinayang lang lahat ni Sarah. Sinayang lang nito ang kanyang tunay na pagmamahal rito. Samantalang si Sarah naman ng mga sandaling iyon ay muling naghahanap ng trabaho. Nakakita na sana siya ng trabaho sa isang call center. Kaya lang ay di niya nagustuhan ang ugali ng kanyang mga kasama. At mga 2 buwan lang siya ay lumabas na siya sa tinatrabahong call center. At ngayon naman ay muli siyang naghanap ng kanyang mapapasukang trabaho.
Napahugot hininga siya na humiga sa kanyang munting higaan na boarding house. Ganito pala ang maging individual. Sa totoo lang ay di naman siya nakaranas talaga ng kahirapan. Dahil kahit mahirap sila noong buhay pa ang kanyang mga magulang, ay may munting negosyo naman ang mga ito at naiibigay sa kanila ang tamang pagkain. At nang biglang mawala ang mga magulang nila Ate Lea, ay kinuha agad siya ni Ate Lea nang mailibing ang mga ito. At sa bahay ng kanyang tiyahin ay madali lang naman siya doon. At sinundo na naman siya ng ate niya kasama si Darius. Sana makapag-board exam siya at makatrabaho na siya bilang nurse. Dahil walang ginagawa si Sarah sa loob ng kanyang boarding house, ay hinanap niya ang kanyang notebook na may mga sinulat niyang poem at poetry. At sa paghahanap niya sa bag ng Ate Lea niya, kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit, ay may nakita itong gamit at ito pala ay ang cellphone ng kanyang Ate Lea. Matagal na itong nakatambay dahil mahigit 1 taon nang wala ang ate niya. Siguro ay baka nasira na ang sipin nito. Maganda pa naman ang cellphone. Hindi niya agad ito nakita dahil nasa ilalim kasi ito ng bag ng ate niya na may lamang mga ID nito at natabunan ito sa ibang mga kagamitang naroon. Sinubukan niyang i-charge ang cellphone nito kung gagana pa ba. Natuwa naman siya nang makitang nag-charge iyon. Matibay talaga ang cellphone nito dahil mamahalin kasi. Iniwan pa naman niya ang cellphone niya dahil ayaw niyang sabihin ni Darius na dinala niya ang mga gamit na binili nito para sa kanya. Pero itong cellphone ng ate niya ay magagamit niya ito. Hindi na ito napansin pa ni Darius at di na nito mapapansin kung anong mga gamit ng ate niya ang naiiwan. Wala na itong pakialam pa. Pagka full charge ng cellphone, ay kinuha niya agad upang i-open iyon. Ngunit nadismaya siyang may password pala ang cellphone ng ate niya. Ay, sayang naman. May password naman pala ito. Anyang sinipat ang cellphone. Napaisip siya saglit. Ipatanggal na lang niya ang password sa isang nagre-repair ng mga cellphone. Tama, magagamit pa niya talaga ang cellphone ng ate niya. Kinabukasan nga ay maagang naghanda si Sarah upang pumunta sa isang Professional Regulation Commission or PRC para kumuha na ng board exam. Iyon ang araw ng kanyang schedule para sa kanyang board exam at pagkatapos ay sisipot agad siya sa isang shop na nagre-repair ng mga cellphone upang ipatanggal ang password ng cellphone ng kanyang Ate Lea. 4 na oras lang ang board exam at bukas na naman ay another 4 na naman iyon kada oras. Sana ay papala rin siya at papasa siya upang may magandang trabaho na siya agad. Iniiwasan niya ang mapaisip tungkol kay Darius dahil siskip lang ang kanyang dibdib kapag naalala niya ito. Siguro ng mga sandaling ito ay unti-unting natatanggap na nito ang kanyang ginawa. Pero alam niyang di agad ganoon kadaling mawala ang galit nito sa kanya. At alam niyang di rin agad mawawala ang sugat sa puso nito dulot sa kanyang ginawa. Sobrang namimiss na niya si Darius. Pero alam din niyang di na siya mamahalin pa nito. At yun ang nararapat. Dahil hindi pwedeng maging silang dalawa. Dahil hindi sila ang para talaga sa isa't isa. Pagkarating niya ay kumain muna siya bago siya tuluyang humiga upang magpahinga na. Ang kinain niyang kanin ay kaninang umaga pa sa karinderya na dinaanan upang may maiulam agad siya na di na siya magluluto pa. Kung iisipin ay napakalayo ng buhay niya nang siya'y nasa mansyon pa ng mga Enriquez. Parang amo lang siya doon at mahal na mahal pa siya ni Darius. Pero hindi niya dapat panghinayangan ang lahat dahil talagang mahirap lang naman siya at hindi mayaman. Nang matapos siya sa kanyang pagkain ay tuluyan na siyang humiga dahil napagod din siya sa board exam nila kanina. Mas nakakapagod kasi kung utak ang kikilos kaysa sa katawan. Noon niya inopen ang cellphone ng kanyang ate dahil wala na itong password at pwede na niya itong gamitin. Kinalikot niya ang cellphone ng kanyang ate hanggat isang conversation sa messenger nito ang kanyang nabasa. Kinilabutan siya nang mabasa niya ang conversation ng kanyang Ate Lea at ng dating bodyguard ng mansyon na si Ryan. Kaya pala pinaalis ito ni Darius at bigla na lang itong nawala noon. Nanginginig siya habang hawak ang cellphone at gusto niyang umiyak ng malakas dahil sa katotohanan kanyang nalalaman. Totoo pala ang mga sinabi ni Darius sa kanya at sobrang laki pala ng kasalanan ng ate niya kay Darius.
Sobrang nasasaktan si Sarah sa kanyang nalalaman. Bigla siyang nawala ng lakas habang umiiyak ng umiiyak. Mapapatawad ba kaya siya ni Darius? At alam na kaya nito ang totoo na hindi nito anak si Luis? Anong mukha ang mahiharap ko kay Darius? Paano ko hihingi ng tawad sa kanya? Paano ko ibabalik ang pagmamahal niya sa akin? Patuloy niyang wika at pag-iyak. Napaka-unfair ng ate niya. Nagsasakripisyo siya ngayon upang maiganti ito. Nasasaktan niya ang lalaking mahal na mahal niya dahil sa pag-aakalang talagang matino ang ate niya. Nag-suicide pala ito dahil sa takot nito na malaman ni Darius ang totoo kung tuluyang magsumbong ito at ang lalaki na hindi anak ni Darius ang batang si Luis. Maya-maya naman ay may sunod-sunod na kumatok sa pinto ng kanyang boarding house. Ma'am Sarah, ano pong nangyayari sa inyo? Anong tinig ng nagmamay-ari ng boarding house na si Aling Soledad. Sumigaw kasi siya habang umiiyak at alam niyang dinig na dinig iyon ng mga ito. Wala po Aling Soledad. Okay lang po ako. Hayaan niyo na lang po ako. Sagot niya habang siya'y patuloy pa rin umiiyak. Baka anong ginawa mo dyan at anong mangyari sa'yo? Naku, huwag mo sana kaming bigyan ng problema. Sabi pa ng may-ari ng boarding house. Wala po ito Aling Soledad. Walang mangyayari sa akin. Bayaan niyo lang po ako. Maskip lang po ang dibdib ko kaya sumigaw po ako. Tugon niyang muli rito. O siya sige Ma'am Sarah. Sagot din nito at umalis agad sa pintuan ng kanyang boarding house. Mahal na mahal niya si Darius. Pero mamahalin pa kaya siya ni Darius? Mapapatawad pa kaya siya? Maiibalik pa kaya niya ang dating pagmamahal na ibinigay nito sa kanya? Kailangang bumalik siya sa mansyon ng mga Enriquez at kailangang humingi siya ng tawad kay Darius. Gagawin niya ang lahat upang mapatawad lang siya nito at muli siyang tanggapin sa mansyon. Kailangang ibaba niya ang kanyang pride dahil siya ang may malaking kasalanan kay Darius at ang ate niya ang may pinakamalaking kasalanan rito. Kailangang malaman nito na hindi totoong sumama siya sa ibang lalaki at hindi totoo ang Richard na sinasabi niya sa sulat. Kinabukasan ay magang-maga ang kanyang mga mata dahil sa kanyang pag-iyak ng todo kagabi. Mabigat ang kanyang pakiramdam, ngunit pilit siyang bumangon dahil may last board exam pa siya ngayon. 2 araw kasi ang board exam at ngayon ay siyang pangalawang araw ng board exam nila. At pagkatapos ng board exam niyang iyon, ay babalik siya sa mansyon at hihingi ng tawad kay Darius. Sana ay mapatawad siya nito at muli siyang mahalin muli nito tulad noong una. Muli na namang napatulo ang kanyang mga luha. Alam niyang nakakahiya kung muli siyang babalik sa mansyon at magpapakita kay Darius, pero gagawin niya iyon upang humingi ng tawad rito. Bahala na kung makapal siyang tingnan sa kanyang gagawin. Tatanggapin niya ang lahat ng mga masasakit na salitang sasabihin sa kanya ni Darius dahil nagkamali siya rito. Sana ay di siya matitiis ni Darius at mapapatawad siya nito agad. Babawi siya sa mga kasalanang ginawa niya sa lalaking minahal niya. Pilit siyang kumilos kahit mabigat ang kanyang pakiramdam para makapunta na siya sa kanyang board exam. Sana ay hindi maapektuhan ang kanyang exam ngayon sa kanyang dinadalang sakit sa dibdib. Akala ni Sarah na ganoon lang kadali ang lahat na matatanggap at mapapatawad siya ni Darius. Pero hindi ganoon si Darius. Mabait nga itong tao. Mapagmahal sobra sa isang babaeng iibigin nito. Ngunit kapag niloko at nagalit ito, ay masama at matigas ang damdamin nito. Hindi ito basta-basta nagpapatawad, lalo na kung malaki ang atraso at may malaking kasalanan dito. Masarap itong magmahal, ngunit masama pala ito kung magalit at lolokohin. Yun nga ang nangyari rito at kay Leia. Wala nang magandang pakikitungo si Darius rito. Lalo na't hindi rin ito minahal talaga ni Darius. At ang ginawa ni Sarah rito ay naiiba rin. Sobrang sakit iyon. Dahil sa mismong araw pa ng kasalsanan nila ay iniwan ito ni Sarah at ipinahiya ito ni Sarah sa mga kakilala at kaibigan ng mga bisita. At lalo pa itong nagalit nang akala talaga nito na nakipagtanan si Sarah sa ibang lalaki sa mismong araw sana ng kanilang kasal. Araw ng linggo iyon at
sinadya talaga ni Sarah na sa araw na iyon pumunta sa mansyon at muling magpakita upang siguradong naroon si Darius dahil walang office. Nagulat pa ang guard ng mansyon nang mapagbuksan siya nito sa gate. "Ma'am Sarah, kayo po ba yan?" Di makapaniwalang tanong ng guard sa kanya. "Opo, Kuya Guard. Pwede po ba akong makapasok? Gusto ko lang makausap si Darius." Anya rito na parang ibig na namang tutulo ang kanyang mga luha dahil sumisikip na naman ang kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang mga luha na kumawala sa harap ng guard. "Pero ma'am, galit na galit sa'yo si Sir Darius. Baka mapagalitan ako at mapatalsik pa sa trabaho kung papapasukin ko kayo," sabi pa ng guard. "Please, gusto ko siyang makausapin. Guard, please, hingi ako ng tawad sa kanya sa mga ginawa ko. Nagkamali ako. Nasaktan ko siya. Mali ang naging desisyon ko." Anya na hindi napipigilan pa ang mga luha na kumawala sa kanyang mga mata. "Ganito na lang po ma'am. Wait lang po kayo dito sa labas dahil ipapaalam ko muna kay Sir Darius na nandito po kayo at kung anong desisyon niya, kung papapasukin ka ba niya o hindi." Anang guard sa kanya. "Sige po," mahinang sagot niya na pumipiyok ang boses. Tinalukuran na nga siya ng guard at pupuntahan nito ang amo sa loob ng mansyon. Subalit nang makita nito ang katulong na si Belen, ay ito na lang ang tinawag ng guard upang ipaalam kay Sir Darius na nasa labas ng gate si Sarah. Nagmamadali namang pumasok sa loob ng mansyon si Belen upang sabihin sa amo ang sinabi ng guard ng mansyon. Nagkakape si Darius habang nagbabasa ng magazine sa may lobby. Bigla namang dumating ang katulong na si Belen sa kinaroroonan ni Darius na parang humihingal pa dahil sa pagmamadali nito. "Excuse me po Sir Darius," sabi pa ni Belen rito. Natigil naman si Darius sa pagbabasa sa hinahawakang magazine at napatingin sa katulong. "Oh, bakit Belen?" tanong ni Darius rito. Sir, may bisita po kayo sa labas ng gate. Sabi ng guard ay kung papayag po ba kayong papasukin ng bisita mo." Wikang sagot ng katulong na si Belen. Kumunot ang noo ni Darius. "Bisita? Bakit? Sino bang sinasabi niyong bisita?" Nagtatakang tanong ni Darius. Kasi po sir, huwag po kayong magulat sir ha. Si Ma'am Sarah kasi ang nasa gate at gusto kang kausapin. Hindi naman pwedeng papasukin agad ng guard dahil baka daw magalit po kayo," ang sabi ni Belen. Nanlaki ang mga mata ni Darius sa narinig na nariyan si Sarah sa labas ng gate. Biglang uminit ang kanyang ulo sa narinig, ngunit kinalma lang niya ang sarili. Bakit daw? Ano pang kailangan niya? At bakit pa siya bumalik? Salpok ang kilay na tanong ni Darius. "Umiiyak po daw sir. At gusto po kayong kausapin ni Ma'am Sarah. Gusto daw itong humingi ng tawad sa inyo," ang sabi pa ni Belen. "Ganoon? Mukhang maganda ang gagawin niya. Sige, papasukin niyo ang babaeng yan. Nang sa ganoon ay malaman niya ang hinahanap niyang pagpupunta rito." Nanlilisik ang mga matang wika ni Darius. "Sige po sir, pupuntahan ko ang guard upang papasukin niya si Ma'am Sarah." Tugon naman ng katulong na parang natatakot sa narinig mula sa amo. Halata kasing galit na galit si Sir Darius. Hindi siya makapaniwala na sa laki ng kasalanang ginawa nito sa kanya ay magagawa pang bumalik ni Sarah sa mansyon at magagawa pa nitong magpakita pa sa kanya. Naroon lang silang lahat sa mansyon at hindi umalis dahil araw yun ng linggo. Pati magulang niya ay nasa kwarto lang at nagpapahinga dahil tanghaling tapat iyon. At siya naman ay walang magawa kaya nagkape siya habang nagbabasa ng magazine. Samantalang binuksan naman ng guard si Sarah dahil iyon ang sabi ng katulong na si Belen rito. "Pasok na po kayo ma'am. Pumayag po si Sir Darius na kayo papasukin," wika ng guard kay Sarah. Natuwa naman si Sarah na pumayag si Darius na siya'y papasukin ito sa gate. Bigla siyang nagkaroon lalo ng lakas na kausapin ito at humingi ng tawad dito. Dahil pumayag ito na papasukin siya, ay ibig sabihin na di siya matitiis ni Darius at may posibilidad na baka nga matatanggap siya nitong muli ngayon. Sana naman ay totoo ang kanyang positibong naiisip
na matatanggap din siyang muli nito kung hihingi siya ngayon ng tawad sa kanyang ginawa rito. Nang siya'y makapasok, ay mabilis naman siyang nagtungo sa loob ng mansyon ng mga Enriquez upang makausap agad si Darius. Pagpasok niya ng mansyon, ay agad na sumalubong sa kanya ang magandang alaala nila ni Darius sa loob. Ang labis na pagmamahal na ibinigay nito sa kanya noong kasama pa niya ito roon. Napatda naman siya sa kanyang paghakbang nang mapansin ang nakatayong si Darius sa kaliwang banda habang ito'y nakapangulsa at matalim na nakatingin sa kanya.